8. At si Zaccheo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, "Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit na masingil akong may daya sa kaninumang tao, ay isina sa uli ko ng makaapat." 9. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat anak din naman siya ni Abraham." And then the last verse, "Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala." Now let us have a short prayer at iniimbitahan ko po si Pastor Boy upang siya ang manalangin. Bilang Diyos, ang banal, purihin ka o Diyos, Lord. Maraming salamat sa narinig po namin yung mga talata na minahain po ng iyong tagapangaral sa umagang ito, Panginoon God. Bigyan mo ito ng talino, Panginoon. Ang lahat po ng kanyang sasabihin, O God, ay bindisyonan niyo po ay manggagaling sa inyo, O God. Purihin ka o Diyos, tunay, Panginoon, ikaw lamang po ang magbigay sa amin ng kaunawaan, Panginoon. Nawa ang kaunawaan nito na kami po ang nakikinig. Buksan mo ang aming mga puso at kaisipan upang maunawaan ang lahat ng ito. At aming pong isa pamuhay ay lamang po sa iyong kalooban. Maraming salamat. Inaambihan namin, Panginoon, ang katagumpayan ng gawain mo sa umagang ito sa pamamagitan ng paggamit mo sa iyong anak. Sa nalang at tayo sa labot ng pulpito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige, palakpakan muna natin si Lord ng 15 seconds. Purihin muna natin siya mga kapatid. Hallelujah! 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 You are here, O God. You are here in this place. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah, Jesus. At makakaupo ito ang bawat isang mga kapatid. Amen. Wala akong natutulog, mga kapatid, dahil ako po'y walang tulog. Baka ako pa yung makatulog pala, mga kapatid. Eh? Praise God. Lahat po tayo ay may makasakali sa buhay. Medyo may echo po yung ating sorry po. Brother Gerald, praise God. Lahat po tayo ay may makasakali sa buhay. Baka sakaling pumasa sa exam, baka sakaling manalo sa contest, si Sir Dwayne, congratulations. Baka sakaling mapansin po ni Crush kapag nag-upload ako sa Facebook ng picture ko. Praise God. Baka sakaling i-heart ni Crush kapag nag-story ako, tapos pag nakita na niya, di-delete ko na din. Kasi nakita na niya eh. Praise God. Baka sakaling ilibre ako, nasan si Sister Janisha? Ilibre ako ni Sister Janisha ng halo-halo dahil mainit, mga kapatid. Amen? Baka sakaling masarap yung ulam mamaya. Baka sakaling may pag-asa pa. Baka sakaling may chance pa. Baka sakaling may jeep pa sa terminal. Sister Nicole? Pahirapan na ata ang jeep sa Guagua, mga kapatid. Baka sakali. Amen? Kayo na po yung magdugtong. Baka sakaling, kayo na po yung magdugtong, mga kapatid. Today, ating pong pag-uusapan ang isang taong puro baka sakali tulad natin. Ngunit binigyan po siya ng Diyos ng kasagutan at kasiguraduhan, mga kapatid. And let me introduce to you the title, naka-flash na pala. Basahin nyo na lang, baka sakali. Praise God. Kaunting background lang po sa ating storya dahil nabasa na natin yung Luke 19:1-10. Isang linggo bago ganapin yung pinakamahalagang misyon po ni Jesus sa Jerusalem, ay nagdaan siya sa lungsod ng Jericho. Sinong nakaabot sa Sunday School? Sa lungsod ng Jericho. Isa po itong lungsod na malapit sa Jordan River. Praise God. And in fact, kaunting background po sa lungsod na ito, ay kilala po ito bilang isang city of palms. Dahil sa mga puno ng palma or palm trees. Nakikita na ba kayo ng mga palm trees, mga kapatid? Sinong may ganyan sa bahay? Yes. Malunggay lang po yung sa amin, mga kapatid. Kilala din yung Jericho dahil dati marami siyang gardens. Ewan ko lang ngayon, mga kapatid, no? Garden of Roses. At sa mapang ito, praise God, makikita natin yung Jericho, kung nababasa nyo, sa gitna.
Di na po aabot yung mic. At sa silang banda nito, matatagpuan po natin ang Jordan River. At sa kanlulang banda naman ang Jerusalem. Praise God. Sa Jerusalem po, papunta si Jesus, mga kapatid. And if you know, dito po nangyari yung pagbagsak ng walls, ng pader ng Jericho. Tulad po ng sinabi po ni Sister Faith kanina, na pinangunahan po ni Joshua, no? Nasaan po si Brother Joshua? Praise God. Pinangunahan mo pala yun, Brother Joshua. Praise God. And in fact, yung lungsod ng Jericho, mga kapatid, ay mayamang commercial na lugar. Kilala siya bilang sentro ng kalakalan. Isa po itong napakaganda at pinakamasaganang rehiyon sa Palestino, mga kapatid. Sa Palestine. Dinadala pa po ang mga goods. Amen? Nagpapalitan sila ng kalakal. Amen? So masagana talaga siya. Mayaman siya, mga kapatid. Amen? So kapag sagana yung isang lugar, sentro siya ng kalakalan, of course, hindi mawawala. Everybody say, hindi mawawala. Hindi mawawala. Yung mga maniningil ng buwis. Amen. Sinong nagbabayad ng tax dito? Yes. Hindi pa po ako, mga kapatid. No? At isa na rito, si Zaccheo, na hindi lang isang tax collector o maniningil ng buwis, kundi siya mismo yung pinaka-head. Pinakapunong maniningil ng buwis, mga kapatid. Si Zaccheo po ay mayaman, ngunit subalit datapwat. Kinamumuhian siya ng mga tao dahil sa pagkuha niya ng sobra sa mga buwis. Sobraya singil, mga kapatid. Amen? Mamotong yun. Kumbaga, dati pa lang pala may kurakot na. Amen? Praise God. And in fact, isang nakakatawang katotohanan na ang pangalang Zacchaeus ay nangangahulugang pure or clean. Na siya namang kabaligtaran ng kanyang character, mga kapatid. So, si Zaccheo, kung gaano kalinis yung pangalan niya, malayong-malayo ito sa character niya, sa personality niya, mga kapatid. And that time po, yung mga tax collector, tinuturing po silang traidor. Praise God. Yan, no? Makasalanan, hindi ka dapat sa harapan ng Diyos. At kung susumahin, socially rejected po itong si Zaccheo, mga kapatid, sapagkat sa mata ng lipunan, napakarumi at makasalanan po niya. Then, nung panahon na yun, malakas din yung influensya ng mga religious leaders. Amen. Talagang mahigpit po yung social separation between righteous o yung mga matuwid at sinners o yung mga makasalanan. So, nung makasalanan ka that time, mga kapatid, hate da ka rin tao, da ka buwit, mga kapatid. Nung matuwid ka at manahinig ka muking gedli-gedli, praise God, sa gilid, irerespeto ka nila, mga kapatid, at mahal ka ng tao. Praise God. Isa rin po sa katangian ni Zaccheo, siya po ay pandak. Praise God. Hindi po katangkaran. Amen. Praise the Lord. So, para paikiin po yung kwento, nagkatagpo si Zaccheo at si Jesus, wherein God met a tax collector na nagngangalang Zacchaeus. Palakpakan muna natin si Lord. So, meron po tayong tatlong mahalagang puntos na ating tatalakayin sa umagang ito, mga kapatid. At ang una, desperation leads to encounter. Ang matinding pananabik ay ang tulay sa pagkatukas. Kapag po sinabing desperate, ito po'y matinding pananabik, desperado, mga kapatid. Gustong-gusto po ni Zaccheo na makita si Jesus. Ang sabi po sa verse 3, at pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. At hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y panda. Amen? Marahil may narinig na si Zaccheo patungkol po kay Jesus. Dahil that time, famous po si Jesus, mga kapatid. Sikat niya. Kilala siya ng mga tao bilang isang guro. Amen? Itinuturing din po siyang propeta na kung saan sinasabi nila yung nananahan sa kanya ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Praise God. So, hindi pa lubos po nakilala ng mga tao si Jesus that time. Sila lamang ay nakakarinig ng mga kwento patungkol sa kanya. At nababalitaan din po ng mga tao na nagpapagaling siya.
mga kapatid. Praise God. At kilala din po siya bilang isang miracle worker o gumagawa ng mga himala. Amen? Na ito namang si Zacchaeus ay may curious nga, mga kapatid. Siya po ay umaasa at siya po ay nagbabaka sakali na tinatanggap din ni Jesus ang mga taong katulad niya. And dahil po roon, ninais po niyang makita mismo ang taong usap-usapan ng lahat. And take note, at dahil po pandak po si Zacchaeus, maaring yung pagiging maliit po niya ang naging disadvantage para makita niya po si Jesus. Pero I will tell you, mga kapatid, kung maliit din po ang puso ni Zacchaeus, baka sumuko na lamang siya. Pero hindi, mga kapatid. Maaring maliit sa tangkad si Zacchaeus, pero napakalaki ng puso niya sa paghahangad na makilala ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Kung paano determinado siyang yumaman noon, ganun din siya determinado ngayon na makita po si Jesus. Hindi siya basta-basta mapipigilan. Amen? Meron pa ba dito ng mga kapatid? Meron pa ba dun mga tao o mga mananampalataya rito na katulad ni Zacchaeus? Amen? Na kahit umuulan, na kahit bumagyo, ay mag-attend ko pa rin. Attend kong payo eh. Praise God. Na kahit walang magsusundo, no, Brother Gerald? Maglalakad ako kasi binigyan ako ng paa ng Diyos, Sister Nicole. Eh? Makahilis ka pa kito. King Marangle, rampa-rampa. Praise God. Everybody says, praise the Lord! Yeah. Ganon din po si Zacchaeus, mga kapatid. He is eager. He is desperate. He is curious na makita si Jesus. Tumakbo siya at umakyat sa puno ng sikomoro. Sister Dwayne, praise God. Dahil desperado po siyang makita si Jesus, hindi na niya inisip na mapapahiya siya. Hindi na niya inisip yung dignidad niya. No? Bilang isang mayaman, bilang isang officer, bilang isang chief, no? Chief yapa mo. Chief tax collector, no? Dahil baka sakaling mapansin po siya ni Jesus. So umakyat po siya sa puno na parang bata. No? Balo yun na yung anak niya. Mahilig lang manalukyat kay Saresas, mga yan. Naranasan ko po yan, mga kapatid, dumakyat sa Saresa. Amen? Meron po bang nakaranas dito? Wow. Kasi ngayon yung mga bata, iPad kid na lang eh. So na cellphone, TikTok, ne? Hindi na po sila nakakapaglaro sa labas, mga kapatid. Praise God. Sa hindi niya po alam, natupad niya po yung sinabi ni Jesus na kailangan palang maging parang bata para makita ang kaharian ng Diyos. Amen? Ang sabi sa Mateo 18:3, praise God, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Ano nga ba yung katangian ng isang bata? Makulit. Hindi po ba yung katangian ng isang bata? Kapag yung bata, binigyan mo siya ng candy, minsan sasama siya sa'yo. Bati na kayo. Best friends na kayo. Praise God. Ibig sabihin po, madali po siyang magtiwala. Madaling magtiwala ang isang bata, mga kapatid. We have to have a childlike faith. Everybody say, childlike faith. Ano nga ba yung sinasabing childlike faith sa Bible, mga kapatid? Ibig sabihin, kailangan po nating magkaroon ng pananampalatayang tulad ng isang bata. Hindi pa, kapag bata, nauuto yan, mga kapatid. No? So, to enter the kingdom of God, kailangan nating maging tulad din ng maliit na bata, sabi ni Jesus. Hindi po pagiging isip bata, no, mga kapatid. Iba yun. Iba na yun, mga kapatid. Palakpakan muna natin si Lord. Masyado po kayong seryoso, mga kapatid. Parang gusto nyo na mag-altar call eh. Mga kapatid, ako na ba? Hindi, masyado po kayong tahimik. Hindi po ako sanay. Amen? So, inakyat niya talaga yung puno, no? Brother McLean. Inakyat niya. Sabi ng isang preacher, sana mas marami ang handang pagtawanan ng iba kung makakatulong lang iyon para makita natin si Jesus. Amen?
Praise God. So church, if we want to encounter God, we need to be desperate. Amen? Kung nais nating makita, masumpungan ng Diyos, to the point na, Sister Athena, gusto ko Sunday lagi. To the point na, Sister Edna, kahit antok na ako, magpipray pa rin ako, kakausapin ko si Lord. Amen? Kung gaano ka ka-excited makausap ang crush mo, Brother Angelo. No? Dapat mas maging excited kang kausapin ng Diyos mo. Praise God. Mga kapatid, we must be a God chaser, not a people chaser. Hallelujah. We've got to love Jesus. No? We've got to love His Word. Dapat nating mahalin din naman ang salita ng Diyos, mga kapatid. Dahil if we do not love His Word, and not even reading the Bible, ayaw natin marinig ang salita ng Diyos. Para na rin natin sinabing, we hate God. Dahil ang sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. We must love everything about God, mga kapatid. Hindi lang puro praise the Lord. Hallelujah. Hindi lang puro baywang koy, kumikembot pa, ako'y nag-cha-cha-cha, mga kapatid. Hallelujah. Naghahanap po ang Diyos ng mga uhaw, ng mga interesado at desperado sa Kanya, maging sa Kanyang mga salita. Hallelujah. Nakapamulambot, tetera. Para kingakong Ginoo. Baywang ko'y kumikembot. Praise God. Na kahit paulit-ulit na lamang po ang preaching ni Pastor Boy, makikinig pa rin ako, Brother Ashley. Narinig ko po siya Amen. Praise God. At maging ganun tayo mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Oo, Sister Liza lang ko na yung John 3:16. Ulit-ulit na lang. Oh, alam ko naman yung mahal ako ng Diyos. Of course. God loves me. Amen. Pero kahit alam ko na mahal ako ng Diyos, ngunguyain ko pa rin yun, mga kapatid. Nanamnamin ko pa rin ang salitang yun, mga kapatid. Dahil I believe, ito ang salita ng Diyos. Ito ang pangungusap ng Diyos para sa ating mga kapatid. Hallelujah. At kung totoo po tayo at seryoso tayong naghahanap sa Diyos, hindi hahayaan ng Diyos na hindi ka makakasumpong. You will encounter God. Hallelujah. Let us clap our hands to Jesus. Pangalawa, mga kapatid, encounter leads to acceptance. Ang pagkasumpong ay nagiging tulay sa pagtanggap. Ang sabi po sa verse 5, at nang dumating si Jesus sa dahong yaon, siya ay tumingala. Nag-look up yun, mga kapatid. At sinabi sa kanya, Zaccheo, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. At agad po siyang bumaba at tinanggap po si Jesus ng may kagalakan. Amen? Habang siya po ay nasa puno, kumakaway siya. Amen? Hanggang sa mapansin po siya ni Jesus, mga kapatid. At ito po yung satisfying part doon. Hindi po siya pinalampas ni Jesus. Amen? Hindi lang siya basta dinaanan ni Jesus. Sino yun? Tapos naglakad na siya, mga kapatid, no? Hindi lang siya nag-hello na para bang kinawayan ng isang number 1 fan, no? Halimbawa na lang sa concert, take note, hindi po tayo nag-attend ng concert, mga kapatid. Na kapag kinawayan ka ng mga singkit, amen? Kikiligin ka na lang, mapapasarang hayo ka na lang. Bigla ka na lang mapapakam sa Hamida. Yan, mga Koreano. Amen? Hallelujah. Sa mabuti mong paraan, mga kapatid, napansin po siya ni Jesus. At doon na po nagkaroon ng connection si Zaccheo at si Jesus. Praise God. Just like today, if we want na magkaroon po ng ugnayan o connection sa Diyos, hallelujah, we must be willing na magpapansin sa Diyos katulad ni Zaccheo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Huwag ka lang tumayo, mga kapatid. Hindi ka audience, sabi nga ng ating MC kanina. No? Hindi ka lang basta manonood sa preaching ngayon. Oo, nakatingin kayo, pero parang ang daming inaantok, mga kapatid. Grabe talaga yung kaaway, no? We must rebuke the kaaway, mga kapatid. In Jesus' name. In Jesus' name. No? Inaantok ng lahat. Praise God.
umupo o tumayo. Kapag nag-attend ka ng church, all out na. O bakit ka pa pumunta kung uupo ka lang naman? Is God? Hallelujah! Kung hindi mo po nararamdaman ang presensya ng Diyos at sa tingin mo, nilalaktawan ka ng Diyos, nagkakamali ka, kapatid. Dahil kung tunay tayo sumasamba sa Kanya, hindi po tayo palalagpasin ng Diyos. Maaaring sasabihin ni Lord, hindi ko pwedeng laktawin itong anak ko ito. Nakikita ko ang puso niya. Nakikita ko ang pagtawag niya sa akin. Hallelujah. Bakit hindi po natin subukang mas ibigay pa ang ating the best na pagpupuri para sa ating Panginoon? Hello? Isang malakas na pagpupuri na muna sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 Praise the living God. Hallelujah. Everybody says, thank you, Lord. At ang sabi niya, Zacchaeus, dalasan mo, baba ng kin. Tinawag muna siya ni Jesus sa pangalan. Amen? Napaka-sweet, no? Church. Mahalaga po ang pangalan sa Diyos. Na parang sinabi ni Jesus, Zacchaeus, kilalada ka. Kilalada ka. Kilalada ka, sorry. Hindi po kasi ako masikang magkapampangan, mga kapatid. Zacchaeus, kilalada ka. I know you. I know you. Ingit na ka. Napansin na kita. Praise God. Ang sabi po sa John 10:3, binubuksan siya ng bahay pinto at dinidinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan. At sila'y inihahatid sa labas. Sa pagpapastol po kasi mga kapatid ng mga tupa, yung isang shepherd o yung namamastol, may inaalagaan po siyang grupo ng mga tupa. No? Hindi naman ibig sabihin sa Biblia na may specific na pangalan yung tupa. Ano nga din yung tupa? May yalagyo na. Wala pong ganun sa Bible, mga kapatid. No? Ibig sabihin, kilala po ng pastol ang bawat isa sa kanyang mga tupa. At tumutugon po sila sa kanyang tinig. No? Commercial lang po sa work po namin dun sa doon. Praise God. Yung tawag ko po sa mga workers, alam ko po naririnig nila ako niyan eh. Kasi kapag nung nag-preach po ako, ikaw yata may nalita kita, mama. Opo, ako po. No? Yung tawag ko po sa mga workers ay kuya. Koy. No? Koy na nung gawan na kanina. Koy. Hindi sa sarili nilang pangalan dahil medyo may gap pa or hindi kami ganun ka-close mga kapatid. No? For example na lang, nagtatanong ka ng direksyon, mawawala ka. Di ba, pag may nakita kang isang tao, tatanungin mo siya, ate, nasan po yung papuntang ganito? Huh? Hindi sa sarili niyang pangalan kasi walang personal na relasyon mga kapatid. Kumbaga, kapag tinawag mo yung isang tao mismo sa kanyang pangalan, meron kayong connection. Close kayo, mga kapatid. Ay, siya po ba? Yeah. Hallelujah. Alam po ng Diyos ang ating mga pangalan, mga kapatid. Habang ang iba po ay tinatawag po tayo sa ating mga kamalian. At kahit tinatawag tayo ni Satanas sa ating mga kasalanan, mas kilala po tayo ng Diyos kaysa kanino man. Hallelujah. Kilala niya ang ating mga puso, ang ating kwento, ang ating mga pangalan, mga kapatid. Ang sabi sa Revelation 2:17, may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam, kundi yaong tumatanggap. Hallelujah. Meron pong pangakong bagong pangalan na tanging Diyos lang at ikaw ang nakakaalam, mga kapatid. Kilala ka ng Diyos. Kilala po tayo ng Diyos, mga kapatid, no? Yung ginawa natin last week, alam ng Diyos yun, kahit hindi alam ni Pastor yun, mga kapatid. Kilala ng Diyos, alam ng Diyos yung sugat sa ating mga puso. Alam ng Diyos yung mga laban natin, mga kapatid. Alam ng Diyos ang bawat tagumpay natin, mga kapatid. Tinatawag niya po tayo sa ating mga pangalan. Hallelujah, Jesus. We have to have that closeness with God. A personal relationship with God, mga kapatid. So that, kapag dumating yung panahon, no? Ay, itong si Brother Gerard, kilala ko to eh. Araw-araw kaming nag-uusap nito, araw-araw kaming nag-video call nito. No? At hindi natin maririnig yung sinasabi
sa Matthew 7:23, magsilayo kayo sa akin, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Hallelujah. Kailangan close po tayo kay Lord. Para pagdating dun sa langit, familiar ka. Hindi lang tayo familiar sa Panginoon. Bagkus kilala tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan muna po natin ang Diyos. Sabi ko, Zaccheo, babangagin, dalasan mo. Pendalas na pong Zaccheo, mga kapatid. And I believe, kung hindi po bababa mula sa taas ng puno si Zaccheo, mga kapatid, maaring mawala yung pagkakataon na makilala niya ng personal si Jesus. Praise God. Marahil ang ipinahihiwatig po nito sa ating mga kapatid na kailangan natin panatilihin nakaapak ang ating mga paa sa lupa. Na ang sabi ng Lord, na ibaba mo yung pride mo. Masyado ka ng mataas. Masyado ka ng unreachable. No? Hindi na kita maabot. Praise God. Hindi po sila magsasalo. Hindi, kung nanatili po si Zaccheo sa taas ng puno, mga kapatid. Amen? Do you believe that, mga kapatid? Amen. Praise God. At pagkababa po niya, ang sabi po ni Jesus, o nanong ulang tawakan yan? Ne? Nanong ulang tawakan yan? Kaya baban ne, nanong ulang tawakan ka? Mag-dealer tawakan. Hindi lang po gustong mag-preach ni Jesus kay Zaccheo, mga kapatid, kundi gusto niya ng tunay na relasyon na mag-uumpisa sa pagkain, sa pag-uusap, sa conversation, no? Tulad na lamang po sa discipleship po natin, sa pag-aakay po ng kaluluwa. Minsan kailangan muna natin makipagkape kina Sister Justine. Praise God. Para magkaroon ng bond, closeness, connection, maging isang pamilya, mga kapatid. Hindi yung pagkakita mo pa lang sa isang unbeliever, paano mo kapatid, may pierno ka kanyan? Makinanan ka. Hindi po ganun. Yung isang Kristiyano kailangan, you gotta love them. Love people. Praise the Lord. As Jesus also loved them, mga kapatid. Or loves them. Tuloy po natin yung kwento. And look, what was amazing ay inimbitahan pa po mismo ni Jesus ang sarili niya. No? Hindi po siya inimbitahan ni Zaccheo. Si Jesus pa yung nag-imbita sa sarili niya sa bahay ng isang taong kinamumuhian po ng lahat. And in fact, noong unang panahon, kinukutya po yung mga Kristiyano. No? Kasi tinatanggap nila yung mga outcast. Kapag sinabing outcast, yung mga patapon, yung mga tinataboy ng mga tao, yung may mga ketongin, yung nilalayuan nila, mga kapatid. Amen? Pero para sa kanila, isa pong karangalan yun, mga kapatid, at hindi kahihiyan. Just like us today, mga kapatid, hindi dapat tayo nagtatangi ng tao. Amen? Kaya't man o malusog, praise God. Kayo manggiman o maputi, black or white, mestizo, mestiza, mahirap, mayaman, o sakto lang, unbeliever man o hindi. Amen? Mahalin po natin ang bawat isa dahil pantay-pantay po tayo sa harapan ng Diyos. Let us clap our hands to Jesus. Let us love people as God also loves them. Tumingin ka sa katabi mo at sabihin, I love you with the love of the Lord. Mahal kita, kapatid. Magkikita pa tayo sa langit. Ang sabi po sa verse, tinanggap niya siya ng may kagalakan. Hindi po papasok si Jesus sa tahanan ni Zaccheo kung hindi po siya welcome. Diba? Pinagbuksan muna po ng pintuan ni Zaccheo si Jesus at saka pa lang nagsimula yung relasyon nila. Amen? Hindi po pinilit ni Kristo ang sarili niya sa bahay ng tao. Hindi po bastos ang ating pong Panginoon Jesus. Hindi po siya bastos na bisita. Marahil maraming tanong si Zaccheo kay Jesus, no, nung nasa puno siya, no? Pero hindi niya tinanong iyon habang nandun siya sa mataas. Amen? Sa taas ng puno. Bumabangon na siya. At nakilala niya po si Jesus. At saka nagsimula ang kanilang relationship, mga kapatid. Praise God. Ang sabi sa Pahayag 3:20, narito,
Diyos sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Hindi po papasok ang kaligtasan sa ating mga tahanan kung hindi po natin pinapahintulutang pumasok si Pastor Boy sa bahay po natin. Nagigets niyo po ba mga kapatid? Don't get me wrong mga kapatid, hindi po literal na si Pastor Boy ang pagbubuksan natin ng pinto, kundi ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya po sa mga may Bible studies, mga tumatanggap po, mga pamilyang tumatanggap ng salita ng Diyos, nangangahulugang pinapapasok niyo po hindi lamang ang Word of God, kundi ang Diyos mismo, kasi siya po yung salita. Amen? Praise God. Mapalad po ang bawat isa. Masaya po si Zacchaeus, natanggapin po si Jesus. Si Jesus, bago po siya pumasok sa Jerusalem, at bago mangyari yung pagpapapako niya sa krus, mga kapatid, pumasok muna siya sa puso ng isang tao. Hallelujah. Masaya po si Jesus na tumanggap ng makasalanan. At gayon din naman, masaya rin ang makasalanan na maligtas. Let us clap our hands to Jesus. And the third point, acceptance leads to transformation. Ang pagtanggap po ay nagiging tulay sa pagbabago. Praise God. Gising pa po ba ang lahat? Gusto nyo pa? Okay, sige. Tutuloy natin kasi gusto nyo pa, mga kapatid. Nang makita nilang pumunta po si Jesus sa bahay ni Zacchaeus, nagreklamo po yung mga tao. May sabi-sabi lang, mga kapatid. May tayo kitang balida na yung makasalanan. May tayo kitang mamaritaklan. Ba't doon siya pumunta? Makasalanan niya talaga ito. At kung ngayon sa panahon natin, mga kapatid, ihahalintunan, no? Na no? Born again eh? Kasdok na ugali nito. Hindi man nagbayo ito. Sugarul niya po. Panalpanalan niya mo talaga ito. No? Silabiyang mo simbahan niya. Narinig niyo na po ba yung mga ganong kataga, mga kapatid? Praise God. Ang daming chismosa sa paligid nila. Hindi lang mga religious leaders ang nagreklamo, kundi halos lahat ng tao, mga kapatid. Pero tumayo si Zacchaeus at sinabi sa verse 8, "Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakaling nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat. 4 times, mga kapatid." Praise God. May mga taong nagtataka po na bakit nagkikipaghalubilo si Jesus sa isang taong makasalanan na katulad po ni Zacchaeus. Hallelujah. Ngunit hindi po ito nangangahulugan na kinukonsinti po ni Jesus yung kamalian, yung maling pamumuhay po ni Zacchaeus, mga kapatid. Amen? No? Hindi niya sinabi, okay lang yan, okay lang naman dayaw. Minsan lang naman. Okay lang tumaya ng wedding, wala namang nakatingin, wala namang si Pastor. Praise God. Okay lang tumaya ng loto, pero pag nanalo, ang mabubulgarian, mga kapatid. No? Hindi niya po sinabi, okay lang yan na magmura ka. Okay lang yan. Okay lang yan na wala nang kabananan, okay lang yan. Hindi po sinabi ng Diyos yung mga kapatid. Hindi po sinabi ni Jesus yun. Sa halip yung pagtatagpo po nila sa isa't isa ay nagpabago po kay Zacchaeus. Nakilala niya po ng lubusan si Jesus. At kusa, everybody say kusa. At kusa siyang nagsisi at nagbago. Sa maikling panahon na kasama ni Zacchaeus si Jesus, may udyok po sa puso niya. May udyok sa puso niya na kailangan niyang magsisi. Kailangan niyang mag-repent, mga kapatid. Hindi lang siya basta naging desperado na makita si Jesus, kundi natutuhan na rin pong magsisi. Hallelujah. God's kindness leads us to repentance. No? Ang kabaitan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang nagtutulak po sa atin upang magsisi. Na hindi nyo ba napapansin, mga kapatid, na sa tuwing maaalala natin ang kabutihan
lang po natin ng mga yon, mga kapatid, may nangyayari po sa puso natin, mga kapatid, na hindi na po tayo kailangang pilitin na kusa nang lumalayo ang mga paa natin sa paggawa ng mga kasalanan, mga kapatid. At mga bagay na dati natin hindi magbitawang kasamaan. Praise God. At bigla na lang natin itong kinamumuhian. Hallelujah. His kindness leads us to repentance. Ang kabutihan mismo ng Diyos ang nag-iimbita sa atin upang mag-surrender at magsisi. At nang dahil sa kabutihan at habag ng Diyos, mapapaluhod na lang po tayo at masasabi, Panginoon, patawarin mo ako. Lord, sorry. Lord, have mercy on me. Makapal ka sa akin sapagkat ako'y isang makasalanan. Ang dami kong kasalanan sa iyo, Lord. Pero tanggapin mo pa rin ako, Lord. Tulungan mo po akong magbago, Panginoon. Hallelujah. Sabi ko sa verse 10, mga kapatid, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan, sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. No? Sa paningin po ni Jesus, hindi na po ang makasalanan si Zaccheo, kundi siya'y ligtas na, mga kapatid. Ano man ang sabihin nila? Ikaw, Zaccheo, ligtas ka na. Hallelujah. Huwag mo silang pakinggan. Kilala po ni Jesus si Zaccheo sa kanyang pangalan at alam niya ang eksakto kung ano ang kanyang kailangan. Sa mata po ng tao, makasalanan siya. Pero sa paningin ng Diyos, posible pong makapasok ang isang makasalanan sa langit kung siya po ay may tunay na pagsisisi sa kanyang puso. Amen. Imposible po sa ibang tao, pero posible po sa Diyos. Siya man ay anak ni Abraham. Ang sabi po sa verse, no? Tinataglay din po ni Zaccheo. Hindi yung dugo, mga kapatid, kundi yung pananampalatayang mayroon din po si Abraham. Amen? And this is my favorite part, mga kapatid. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Amen? Dumating si Jesus hindi para sa mga nag-aakalang sila'y matuwid, kundi para sa mga taong katulad ni Zaccheo. Mga kapatid, ang alam nating eksena ay si Zaccheo ay naghahanap kay Jesus. Amen? Siya po yung naghahanap. Yun po yung sa story. Ngunit, sa totoo lang, siya pala ang nawawala, mga kapatid. Na bago pa man siya umakyat sa puno upang makita si Jesus na pala ang kumilos para sa kanya. Si Jesus na ang naghahanap sa kanya. Siya yung lost na tinutukoy ng Diyos. Siya yung nawawala. Hallelujah. Si Zaccheo, hindi po siya tanggap ng sarili niyang lipunan. Hindi siya tanggap ng mga tao. At marahil pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Ngunit sa kabila po ng lahat, mga kapatid, hindi siya kailanman nawala sa paningin ng Diyos. Hallelujah. At yung pinaka-exciting part na gusto niya ng lahat, yung pagtatapos. Hallelujah. Preach it! Kasi malapit na matapos. Our past mistakes don't define us. Ang mga dating pagkakamali mo, hindi yan yung magdidikta sa future mo. Nagsilipas na ang mga dating bagay na yun, mga kapatid. 2 Corinthians 5:17 says, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya kung sino man ay nakikristo, siya'y bagong nilalang na, mga kapatid. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Hallelujah. Mga kapatid, dumating po si Jesus hindi para sa mga nag-aakalang sila'y perfect, no? Kundi para sa mga taong imperfect. Amen? Sa mga hindi perfecto. Dumating po si Jesus hindi para sa mga nag-aakalang sila'y matuwid o self-righteous, kundi para sa mga taong palaging may kapalpakan. May mga pagkakamali. Ang kailangan lang po natin ay tanggapin si Jesus sa buhay natin, mga kapatid. Kung hindi mo pa natatanggap si Kristo ngayon, well, ang utos ng Diyos ay magsisikat
Baka sakaling ako'y may pag-asa pa. Praise God. Baka sakaling sa'yo pwede pang magbago. Baka sakaling tanggapin mo ako. Baka sakaling pwede pang magsimula ulit. Baka sakaling sa'yo magbago pa ang pangalan ko. Baka sakaling mapansin mo ako. Pero habang tayo ay puno ng baka sakali, si Jesus ay sigurado, mga kapatid. Anak, mahal kita. Sigurado ako doon. Anak, patatawarin kita. Sigurado ako doon. I am sure. Hallelujah. Sometimes hindi po natin naiiwasan na maging negative. Kasi hindi mo naging negative dito. Na habang tayo ay laging nagdadalawang isip kung lalapit pa ba tayo kay Jesus, si Jesus hindi po nag-aalinlangan na tawagin tayo sa ating mga pangalan. Sometimes nasasabi natin, Lord, sa mga mata ng tao, at actually sa paningin ko na rin, hallelujah, makasalanan ko. Lord, pagod na ako sa paggawa ng kasalanan. Lord, tulad ng iba, hindi ko na rin tanggap ang sarili ko, pero ikaw, alam ko, hindi mo ako ikakailan. Lord, ang sama-sama ko, pero alam kong nagpapatawad ka. Lord, ang dumi-dumi ko, pero inisip mo ako. Lord, tulungan mo ako dahil bakit natakot na ako. Kahit sa nagtakas man lang ng kamay, parang hindi ko na kaya. Dahil sobrang bigat ng aking ginagawa. Ang dami kong nagagawang kamalian sa aking buhay. Nahihiya na ako sa iyo, Lord. Tulungan mo kong magbago. Hallelujah. At ang sabi mo ni Jesus, my child, anak, halika bumaba. Anak, tutulungan kitang makabangon muli magsisimula tayo. Halika, papasok ako sa tahanan, magsasalo tayo. Bago mo pa ako hanapin, nakita ko na ang puso. Hallelujah. Now, iniimbitahan ko ang bawat isa na patumayo, mga kapatid. Let us stand and start to worship the living God. Hallelujah. Nakaparito po ang Panginoong Jesus upang makita ka. Naparito po ang Panginoong Jesus para makasama ka. Hallelujah. Naparito po ang Panginoong Jesus upang iligtas ka, kapatid. Para baguhin ka. Para bigyan ka pa ng isang pagkakataon. At sinasabi niya, anak, kilala kita. Kilalang kilala kita. I know you so well. Huwag kang makikinig sa kaaway. Patatawarin kita. If the enemy see the worst in you where I saw the best in you, don't hate yourself too much, kapatid. Mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal kita, anak. Now, kayo naman po ang tatanungin ko, mga kapatid. Ano yung rason bakit nagbihis ka ngayong linggo? Ano yung reason mo bakit ka nagayos at namalansya? Ano yung reason mo bakit naparito ka? Dahil bang may pagkain, mga kapatid? Hallelujah. Dahil ba gusto mo makita sa crush? Ano yung rason mo bakit hanggang ngayon nakikinig ka at tinatapos mo ang preaching? Anong reason ng pagtaas ng kamay mo, Sister Janisha? Nawa ang ugat ng pagpunta natin dito ay dahil gusto natin makita si Jesus, mga kapatid. Hindi dahil sinabi ni Sister, ni Kumari, ni Kumpadre, kundi desperado tayong makilala si Jesus, makita si Jesus, desperado tayong mananasan si Jesus, desperado tayong madama ang presensya ng Diyos, desperado tayong magkamalo kay Jesus. Now let us worship God. Hallelujah. Nang dahil sa kabutihan ng Diyos, tayo ay nakakalapit sa Kanya. Let us surrender ourselves. Kahit sobrang dami na nating nagawa, mapapadalong na lang tayo. Lord, bakit ang bait-bait mo sa akin? Bakit ang bait-bait mo? You are so good to me. Hindi niyo ba napapansin, mga kapatid? His kindness leads us to repentance. Na sa tuwing maaalala natin ang kabutihan ng Diyos, ito yung nag-iimbita sa
atin upang tayo'y sumurrender at sumuko sa Diyos. While singing this song, mga kapatid, let us feel the presence of the Lord. Hallelujah, 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 come on. At inaayahan mo, worship Him. Sing the song, You are good. Hallelujah, Jesus. Bakit hindi natin itaas ang ating mga kamay bilang tanda ng pagsuko sa Diyos? Hallelujah, your kindness. Your kindness leads me to repentance. Hallelujah. Your goodness draws me to yours. Come on, worship team. Nangyayat ko. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Your kindness leads me to repentance. Hallelujah. Your goodness draws me to yours. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day, I learn my praise and pour out the soul of my heart. You are good. You are good. You are good. You are so good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Come on, church, you are good. You are good. I say, your mercy is forever. Hallelujah. Your kindness. Mga kapatid, let us worship Him. Kilala natin si Zacchaeus, mga kapatid. Na nais niyang pagpapansin sa ating Panginoon. Maging desperado tayo, mga kapatid. Lord, I want to be in the Holy Ghost right now. I am desperate. Desperado ako, Lord. Desperado ako sa kaligtasan mo. Mga tasan, ilagay mo na kamay. Pour out the song. Pour out the song. Sing
You have been faithful. All my life, you have been faithful. Hallelujah. All my life, you have been so good. Lord, ang bait mo sa akin. Ang bait-bait mo sa akin, Panginoon. Lord, gusto mo lang mag-backslide. Gusto mo lang sumuko. Pero bakit parang tinitignan mo ako?
Louder, louder. May nilalakas pa ba yan, mga bakit ka pumunta dito? Sige, Brother Joy, iyak mo yan. You know that come on, magpapansin ka sa Diyos. Magpapansin ka sa Diyos, kapatid. Lord, hello! Nandito ako, Lord! God is God is Sige, Sister Nina. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos sa ating buhay, nawa kahit isa meron tayong naaalala. Lord, baka sakaling pwede pa. Baka sakaling pwede lang. Ibalik ang relasyon natin. Jesus is here! Jesus, my here! Life! Jesus! Jesus, you are! Ay, chica, para la china, Jesus! Jesus, Jesus! Pwede ba akong mag-request, mga kapatid? Naibuka natin ang ating mga bibig. At itaas ang ating mga kamay. At sabihin natin, hallelujah. Magbibilang ako, mga kapatid. Sandali lang, sabay-sabay tayo. Magkabilang ko ng 3. Gusto ko yung the best na pagpupuri mo yung ibibigay mo sa Panginoon. Pagkabilang ko ng 3, sisigaw tayo ng hallelujah sa Panginoon. 1, 2, 3. Hallelujah! Hallelujah, Jesus!
God is still ministering right now. Aking nalangin ay iyong sa'y pagdating. Tanggapin mo, Lord! Tanggapin mo, Lord! Ang papuri mo! Alay
Sinabi ko nga po kanina, mga kapatid, na hindi po tayo papalampasin ng ating Diyos. Ang Diyos ay patuloy na namumuso po sa iglesyang ito. Hallelujah. Lord, kung meron kang mensahe sa amin ngayon, malaya ka. Kung meron kang nais na sabihin, Lord, magkikinig ka. May mga hindi pa tapos magpuri. Nakadepende sa Diyos. Umaasa sa Diyos. Praise the Lord. Sige, tapos na po. Pagmulabagsan mo sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Everybody says, praise the Lord. Everybody say, thank you, Jesus. Hallelujah.
siyang papupurihan. Abang tinatawagan ko po ang ating worship leader, mga kapatid. Hallelujah. Tayo umawit ng may kagalakan, mga kapatid. Hallelujah. Let's go, kapatid. Let us worship again.
paghihina, inyong pinangakas, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa paghanap mo sa mga sikero na nandito ngayon, pati praise God. At saka tayo mong lahat ay, hallelujah, hinanap ng Panginoon. As your prayer, maraming salamat. Hallelujah. Kung sino po ang answer prayer, yung po yung pinanampalan namin tuwing alas 4 dyan ng umaga. Ngayon, answer prayer, isa, dalawa, hallelujah, at napakaraming mga tatlo, mga kapatid, hallelujah, at maraming pong iba. Ako rin po ang Panginoon. Tayo po ay nananalangin sa bilang pasasalamat sa pagtatapos na napagandang gawain po ng Panginoon. Lagi ang Diyos ang banal purihin o Diyos, Lord, maraming salamat sa iyong pagkasi, Panginoon. Hallelujah, sa napagandang misay mo, Panginoon. Hallelujah, inarawan mo, Panginoon, kung paano, Panginoon, ang pagmamahal mo, Panginoon. At inarawan mo sa amin, Panginoon, hallelujah, na alam mo ang aming pong nasasaloob, Panginoon, kung sino kami at kilala mo, Panginoon, at inahan. Maraming salamat at natagpuan ka namin at natagpuan mo kami, Panginoon God. Lord God, maraming salamat. Hallelujah. Bless them po, Panginoon, ang bawat isa, bawat pamilya, Panginoon. At dalangin namin yung kung hindi po nakapag-attend sa linggong ito. Hallelujah, God, nawa po sa susunod na linggo, Panginoon, ay makakasama namin po sila muli, Panginoon God. Tunay, ikaw lamang po ng isang digan. Pagpalain po kami sa bawat pamilya. Salubungin niyo po ang aming pangangailangan, financially, spiritually, at physically po, Panginoon. Gabayan mo po kami ang bawat isa sa aming pong pag-uwi. Kung paano po kung kami ginabayan, Panginoon, papunta rito, ganoon din po, Panginoon, ang aming pag-uwi sa masamantalang tahanan po namin. At ganoon din po, Panginoon, sa aming kunting pagsasaluhan ng bilang kalakasan ng aming pong physical na pangangatuang blessing po ito. Basbasan mo ng sustansya, Panginoon, upang magkaroon ng kalakasan ng aming physical na pangangatawan at ang katawan na ito ay may alay-nait at mag-ibig sa iyo hanggang sa iyong pagdating. Maraming salamat po. Ito po ang aming santo dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus Cristo. Amen. God bless po.